Si Sakurai ay isang malungkuting nag-iisa na hindi makakuha ng kasintahan dahil sa kanyang pangit na mukha. Gayunpaman, lahat ay nagbago nang lumipat ang kanyang kaibigan noong bata pa sila sa kanyang paaralan, na may malusog na pangangatawan at nais na maging malapit sa kanya. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa ikalawang taon ni Sakurai sa kolehiyo, at gaya ng dati, ang nag-iisa ay naglalakad patungo sa klase ng mag-isa habang ang iba pang mga estudyante ay nagkukwentuhan at nagkakasundo. Gayunpaman, bigla na lang, isang babaeng may kapansin-pansing pangangatawan ang tumawag sa kanyang pangalan, at habang nakatingin sa kanyang dibdib, naaalala ni Sakurai na ito si Hana, ang kanyang kaibigan noong bata pa sila, na matagal na niyang hindi nakikita. Ang katotohanang naaalala siya nito ay nagpasaya kay Hana, kaya't sabik niya itong sinabi na kapapasok lang niya sa eskwelahan, na ngayon ay ginagawa siyang junior nito. Habang magkasama silang naglalakad papunta sa klase, nagsimulang magtanong si Hana ng kung ano-anong walang saysay, kaya nagmadali si Sakurai na lumayo mula sa kanya para makapag-isa siya ng payapa. Ngunit, sa buong linggong yun sa eskwelahan, binigyan ni Hana ng malapit na atensyon ang araw-araw na gawain ni Sakurai, at doon niya napansin na laging nag-iisa ang lalaking yun, gumagawa ng ilang bagay na nakakahiya. Sa sandaling yun, nagpasya siyang gusto niyang tulungan itong magkaroon ng social life para hindi ito mamatay ng malamig. Birhen. Kinabukasan pagkatapos ng klase, habang naglalakad pa uwi si Sakurai, biglang bumangga sa kanya si Hana, ipinipilit na magsama sila. Ngunit sumigaw siya na hindi siya interesado sa mga babaeng parang lalaki. Ngunit, hindi siya tinitigilan ng maparaang pandak at patuloy itong nanggugulo parang langaw. Gayunpaman, nang mapansin niya na desidido ang lalaki na manatiling walang pag-asang nag-iisa, kinutya niya ito ng kaunti bago sumigaw sa publiko na tinatreto siya nitong parang basura. Nagulat sa pahayag na yon, sinigawan ni Sakurai si Hana na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, ngunit nang mapansin niya, nakatingin ang lahat sa kanya na para bang may malalim siyang kasalanan, agad siyang sumang-ayon na payagan si Hana na sumama upang hindi mapahiya. Ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa mall, kung saan nalaman ni Hana na ang buong plano ni Sakurai para sa araw na yun ay manood ng sine mag-isa sa sinehan, kaya kinutya niya ito dahil sa panunood ng sine mag-isa sa sinehan. Ikinatwira ni Sakurai na ang isang tao ay dapat malayang mag-enjoy ng kanyang sariling oras sa paraang gusto niya. Ngunit tinawag siya ni Hana na huling boss ng kalungkutan, na tumama sa kanyang damdamin. Pagkatapos pumili ng pelikulang papanoorin, nag-alok si Sakurai na sagutin ang tiket nito, para lang sa kung siya ay masyadong kapos, at masayang pumayag si Hana. Gayunpaman, nang malaman ni Hana na sa punto siya nagbayad sa halip na pera, tinawag niya itong walang kwentang kapos na walang barya, na sumakit sa ego ni Sakurai. Pagkalipas ng ilang oras, nang matapos na silang manood ng pelikula, hiniling ni Hana kay Sakurai na samahan siya sa isang tindahan ng electronics upang bumili ng earbud, at pumayag ito. Pagkapasok sa tindahan, tinawag ni Hana ito sa seksyon ng mga massage chair, kung saan niya ito inanyayahang umupo at mag-enjoy ng masahe kasama niya. Pumayag ito, at habang nakaupo, itinodo niya ang intensity ng massage chair, na agad naging dahilan upang maramdaman ni Hana. Nakiliti sa kanyang sensitibong bahagi. Habang ang panginginig ay nagdudulot ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, sinubukan ni Sakurai na pigilan ang kanyang sarili, ngunit nang hindi na makontrol ni Hana ang tindi ng kanyang nararamdaman, sumigaw siya ng mga tunog ng kaligayahan, na ikinahiya nilang dalawa. Pagkatapos nilang umalis sa seksyon ng masahe, si Sakurai, galit dahil sa kahihiyan, ay iminungkahi niyang umalis na sila agad sa tindahan. Gayunpaman, nang humarap siya, napansin niyang nakatayo si Hana sa isa pang massager at ikinikilos ang kanyang dibdib, kaya tinabyo na niya ang kanyang birheng mga mata mula sa tukso. Pagkaraan ng maikling sandali, nagtungo sila sa seksyon ng VR kung saan naglalaro si Hana ng shooting game, at nang maging masyadong matindi ang laro, aksidenteng napalo niya sa mukha si Sakurai gamit ang controller. Nang turn na ni Sakurai, nagpasya siyang maglaro ng ocean exploration game na hindi siya matatakot, ngunit habang naglalaro, lumapit si Hana at nagsimulang tuksuhin ang kanyang seryosong mukha. Bigla, inatake si Sakurai ng isang piteng, at sa kanyang pagkabahala, aksidenteng nakahawak siya sa Jigglypuff ni Hana, iniisip na ito ay isang uri ng dikiya, na nagdulot sa kanya ng iba't ibang emosyon. Matapos ang kapana-panabik na karanasan sa paglalaro, tinanggal ni Sakurai ang headset. Tuwang-tuwa sa dami ng katuwaan niya,
lalo na sa hindi inaasahang malambot na dampi. Gayunpaman, nagpasya si Hana na huwag sabihin sa kanya ang tunay na nangyari. Pagkatapos, naglaro sila ng baseball kung saan hindi tumigil si Hana sa panunukso at pagtawa kay Sakurai dahil sa pagiging walang binatbat sa palakasan. Gayunpaman, nang subukang maglaro ni Hana, ibinuhos niya ang lahat sa pagpalo, ngunit nauwi lang sa pagkapilay ng kanyang gulugad. Nang maglaon, humimpil sila sa isang kainan sa tabi ng daan kung saan iginigiit ni Sakurai na umuwi si Hana upang alagaan ang pinsala niya sa baywang, ngunit tumanggi si Hana, sinasabing maayos lang siya. Dahil dito, nagsimula silang magtalo, ngunit biglang napansin ni Sakurai na sinimaw ni Hana ang pagkain na parang walang silbing matako. Nang sigawan niya ito sa pagkain na parang sumo wrestler na nakako, sinabihan ng pangit na tindero sa likod ng counter si Sakurai na kumalma at huwag sigawan ang kanyang sinta, ngunit agad nilinaw ni Sakurai na ang kumakain na pandak ay hindi niya sinta. Kinabukasan ng umaga, habang papunta si Sakurai sa paaralan, inabutan siya ni Hana at iminungkahi na magsama muli sila, ngunit tumanggi ang mukhang kabayo, ipinaliwanag na balak niyang mag-isa buong araw. Gayunpaman, hindi tumanggap si Hana ng hindi para sa isang sagot at iginigiit na turuan siya kung paano iindayog ang bat ng baseball. Ngunit, nang makita na si Hana ay talagang masaya sa simpleng pagiging malapit sa kanya ay nagpasaya kay Sakurai, dahil ito ang unang pagkakataon na may sinuman na talagang nagsikap na makasama siya. Ilang araw ang lumipas, si Sakurai ay nagpapahinga sa kanyang trabaho nang biglang makita siya ni Hana mula sa labas at agad na pumasok, sabik na makita siya. Ipinaliwanag niya na wala siyang ideya na malapit lang pala ang trabaho nito sa campus, at pauwi na sana siya mula sa bahay ng kaibigan nang magutom siya at naisip na kukuha ng makakain. Inis sa kanyang presensya, sinigawan niya ito na umalis, ngunit mariing tumanggi si Hana. Na nagpipilit na siya ay nagugutom at kailangan kumain. Nang igiit niyang malaman kung bakit ayaw siya nito roon, ipinaliwanag nito na ang kanyang nakakainis na presensya ay nakakasira sa pakiramdam ng lugar. Ngunit bamanat si Hana, tinawag siyang pangit na halimaw, bago lumapit sa counter upang makilala ang boss nito, si Esai. Matapos niyang ipakilala ang sarili bilang kaibigan ni Sakurai, agad na inakala ni Esai na si Hana ay napakabata pa, marahil isang estudyante sa junior high, ngunit nang makita niya ang kanyang pambihirang figura, napagtanto niya na isa lamang itong babaeng may mature na itsura ngunit kulang sa tangkad, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang maling pagtatasa at pagkatapos ay tinanong si Hana. Maupo. Nang lumapit si Sakurai upang kunin ang order niya, iginiit ni Hana na tratuhin siya nito ng may paggalang na nararapat sa isang customer, ngunit sinigawan siya nito na tumahimik at umalis na lang kung hindi niya gusto ang trato nito. Hindi pinansin ni Hana ang mga pagrereklamo nito at sa halip ay sinabi na kailangan niyang seryosohin ang trabaho niya, anuman ang customer, ngunit nagreklamo si Sakurai na kung sineseryoso niya yun, sasamantalahin lang niya ang pagkakataong pagtawanan siya. Matapos silang panuorin na magtalo na parang isang matandang mag-asawa, nagpa siya ang amo na mamagitin at inutusan si Sakurai na bigyan si Hana ng tratong prinsesa, dahil isa rin siyang customer. Nang marinig ito, nasabik si Hana at kaagad inutusan si Sakurai para dalhan siya ng isang baso ng tubig, at dahil wala siyang masyadong pagpipilian, sinunod niya ang utos. Gayunpaman, habang inilalagay niya ang tubig sa mesa at sinisikap maging kasing magalang hanggat maaari, agad na nabuga ng tubig si Hana dahil ang pagiging maamo ay lalo lang nagpapangit sa mukha ni Sakurai kaysa karaniwan. Nang hindi na mapigilan ni Hana ang kanyang tawa, si Sakurai, na galit, pinalabas niya si Hana sa tindahan ng walang pakundangan, tulad ng isang basurang manika. Kinabukasan, papunta si Sakurai sa eskwela, pagod matapos maglaro ng video games buong magdamag, ngunit sa daan, bigla siyang nakakita ng isang ligaw na pusa na nakatitig sa kanya na parang isa siyang nagkasala sa hayop. Kasabay nito, si Hana, na masayang sumusunod sa kanya, ay bigla ang nakita si Sakurai na kakaiba ang kilos sa ligaw na pusa, na pumukaw sa kanyang interes. Nang lumapit siya at magtanong kung ano ba ang ginagawa niya, ipinaliwanag niya na ang gusto lang niya ay haplasin ang pusa, ngunit patuloy lang siyang kinakamot ng pusa sa mukha. Sinabi naman ni Hana sa kanya na siguro ay natatakot ang kuting sa mukha niyang nakakatakot, at habang lumalapit siya, agad siyang hinayaan ng pusa na haplasin ito. Nabigla si Sakurai dito, ngunit ipinaliwanag ni Hana na ang tanging pag-asa niya ngayon ay operasyon sa mukha. Bigla, isang biker ang humarurot sa kalye at agad na hinabol ng pusa ang nagbibisikleta.
Dahil wala na ang pusa, hindi na itago ni Sakurai ang kanyang kalungkutan habang ipinapaliwanag niya na ang tanging nais niya sa buhay na ito ay ang haplasin ng isang pusa. Sa pagkakita kung gaano siya kawalang pag-asa na makahaplos ng isang bagay, nagpasya si Hana na tumulong, kaya hinabol niya ang pusa para hulihin ito, ngunit pinahinto siya ni Sakurai at agad niya itong hinabol. Pagliko sa kanto, nakita ni Hana ang pusa sa mga palumpong, kaya nang hindi nag-iisip, sumisid siya, umaasang mahuhuli ito ngunit hangin lang ang nahuli. Matapos maipit sa palumpong, narinig niya si Sakurai na tinatawag siya at agad niya itong binalaan na huwag lumapit. Gayunpaman, malapit na si Sakurai, at nang lumiko siya sa kanto, nakita niya si Hana na naipit sa mga halaman, na nakalantad ang likuran. Sa isang sandali ng pagkabigla, bahagya niyang nahampa ang likuran nito at agad humingi ng paumanhin dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang kamay. Bagaman nabigla si Hana rito, sinubukan niyang kontrolin ang sarili at pagkatapos ay nakiusap kay Sakurai na tulungan siyang hilahin siya papalabas mula sa likuran. Pumayag siya, at nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang mabilis na pag-init ng kanyang katawan, ngunit dalawang cougar na naglalakad sa kalsada ang nakakita sa kakaibang eksena at agad na tumakbo palayo habang sumisigaw. Ilang minuto ang lumipas, matapos magawa ni Sakurai na hilahin si Hana mula sa palumpong, pinasalamatan siya nito, ngunit si Sakurai, na nahihiya, ay hindi makatingin sa kanya matapos ang kakaibang pangyayari. Kalaunan, sa kantina ng paaralan, kumukuha si Sakurai ng tanghalian mula sa counter, nang biglang salubungin siya ni Hana at gustong makipag-usap, ngunit si Sakurai, na nahihiya pa rin tungkol sa naunang insidente, ay hindi makatagal na nakatingin sa kanyang mukha. Napansin ni Hana na sinusubukan niya itong balewalain, kaya inasar niya ito, sinabing nahihiya ito dahil kumakain siya ng mag-isa, ngunit upang patunayan na mali siya. Inaangkin niya na mayroon siyang mga tropa na regular niyang kasabay mananghalian. Nang marinig niya na ang Rizless Goat ay may mga kaibigan, halos mabaliw si Hana, kaya nagpasya siyang manatili para makita ang kanyang mga di-umano'y kaibigan. Ngunit, makalipas ang ilang minuto, napansin ni Hana na mag-isa si Sakurai na kumakain, kaya sinimulan niya itong bombahin ng mga mensahe, tinutokso siya hindi lang dahil mukha siyang alien mula sa Mars, kundi dahil din sa pagsisinungaling tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan. Nang gabing yun, si Sakurai ay nasa kanyang pinagtatrabahuhan, ang tanging lugar kung saan niya nasisiyahan ang kapayapaan at katahimikan. Ang lugar ay parang isang oasis para sa kanya, dahil mahilig siya sa tunog ng mabagal na jazz na tumutugtog sa likuran at sa bango ng kape na niluluto, ngunit ang lahat ng tamis na ito ay nagiging asim sa sandaling sumugod si Hana para sirain muli ang kanyang kalooban. Sumisigaw siya sa dalaga na pakiusap ay lubayan na siya, ngunit hinawakan ni Hana ang kamay nito, iodine clap sa kanyang mga marshmallows, at saka nagmakaawa na tulungan siya sa kanyang sanaysay. Pinaalalahanan niya ito kung gaano ito kagaling noon sa pagsusulat ng sanaysay, ngunit mariing tumanggi si Sakurai, sinabing nagtatrabaho siya. Habang patuloy na nagmamakaawa si Hana, sumingit si Esai at sinabi kay Sakurai na huwag palampasin ang pagkakataong tulungan ang isang nakababata. Tiniyak ng gerang kay Sakurai na ayos lang kung magtatrabaho sila sa sanaysay ng magkasama sa cafeteria dahil malapit na silang magsara, at dahil dito, nag-aatubiling pumayag si Sakurai na tumulong. Habang ginagawa nila yon, dinalhan sila ni Esai ng sandwich, na ikinatuwa ni Hana, ngunit agad na kinuha ni Sakurai ang sandwich at sinabihan siyang tapusin muna ang kanyang sanaysay. Matapos tulungan ni Sakurai ayusin ang kanyang sanaysay, tinanong ni Hana kung pwede siyang dumaan sa bahay niya, ngunit diretsahan siyang tumanggi, sinasabing ayaw niya ng kanyang bad vibes sa kanyang lugar. Sa pagtatangkang kumbinsihin siya, nangako si Hana na matutulungan niya siyang magluto ng pagkain niya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Sakurai na mas masahol pa ang luto niya kaysa sa pagkain na nakikita sa basurahan. Nang patuloy na igiit ni Hana, kahit pa nangako na makakatulog siya doon para makapaglaro sila ng magkasama, sinigawan niya ito na tumigil. Nang tanungin ni Hana kung bakit siya galit, ipinaliwanag niya na hindi madali para sa isang babae na may ganoong sandata ng malawakang pagkaabala ang matulog sa kwarto ng isang lalaki. Gayunpaman, binigyang kahulugan nito ni Hana na ayaw siya nito sa kanyang kwarto, at ito ang nagtulak kay Sakurai na sumabog sa pagkadismaya. Pagkalipas ng ilang araw, sa pinagtatrabahuhan ni Sakurai, isang babaeng may asul na buhok na may pagkapilyo na nagngangalang Aim, ang anak ng amo.
Pinagmamasdan ang matipunong katawan ni Sakurai at tinitignan ang kanyang malabad boy na dating. Napapansin din niya kung gaano siya dedikado sa trabaho niya at kung gaano siya kagaang makitungo sa mga customer, pati na ang mga babae, na siyang nakapagpaintriga sa kanya. Gayunpaman, habang siya ay lubos na humahanga sa lalaking iyon, biglang sumulpot si Hana dala ang kanyang masiglang personalidad at agad na nakipagkwentuhan kay Sakurai at sa kanyang amo, na ikinalito ni Aim. Nagtataka si Aim kung sino ang munting mommy na ito at kung paano siya nakagaganito kagaang makipag-ugnayan sa mga lalaki, kaya tahimik siyang lumapit kay Sakurai para magtanong tungkol kay Hana. Ipinaliwanag ni Sakurai na si Hana ay kanyang junior sa kolehiyo, na ikinagulat ni Aim na ang mukhang pasaway na babae ay nasa kolehiyo. Sa pagmamasid kung gaano kagaling magkasundo sina Hana at Sakurai ay nagselo si Aim. Ngunit noon mismo ay inutusan siya ng kanyang ama na bigyan ng baso ng tubig ang customer. Habang ginagawa ito, sinamantala niya ang pagkakataon upang mas makilala si Hana sa pagpapakilala sa sarili, at ganoon din ang ginawa ni Hana. Gayunpaman, sa pagkakita kay Hana ng malapitan ay lalo pang nagselo si Aim, dahil ngayon ay nakikita na niya na si Hana ay hindi lang lubhang kaakit-akit, kundi pati na rin isang maliit na makina na may malalaking gulong. Habang nagkukwentuhan ng mga babae, sinusubukang kunin. Upang mas makilala ang isa't isa, napansin ni Sakurai na paubos na ang tubig sa mesa ni Hana, kaya bilang isang mahusay na waiter, nagpasya siyang kumuha pa para dito. Gayunpaman, habang pabalik siya dala ang pitsil ng malamig na tubig, biglang nabangga siya ni Hana, at tumalsik ang tubig sa kanilang dalawa. Humantong ito sa isang matinding pagtatalo sa pagitan nila, gaya ng dati, at habang nagmumurahan sila, pinanood sila ni Aim at ng kanyang ama, naaaliw sa Comedy Central na nagaganap sa kanilang harapan. Kinabukasan, tiningnan ni Hana si Sakurai sa kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit nalaman niyang nag-day off ito dahil sinisipon pagkatapos ng insidente ng pagkabasa noong kahapon. Samantala, sa kanyang masikip na apartment, si Sakurai ay nakarete at pinag-iisipan kung dapat ba siyang pumunta sa ospital, kumuha ng gamot, o maghanap ng makakain, ngunit wala siyang magawa dahil lubos siyang nanghihina at hindi man lang makakilos. Bigla, tumunog ang kanyang doorbell, at habang nagpipilit siyang buksan ang pinto, nakita niya si Hana, na agad nagsimulang dumaldal ng walang tigil, ngunit si Sakurai ay bumagsak dahil sa pagod. Matapos siyang maibalik ni Hana sa kama, napansin niyang medyo masamang kalagayan at pagkatapos ay nagpasya na ipagluto siya ng tanghalian. Ngunit, nang buksan niya ang ref, nakita niya na wala talagang laman ang ref ng kanyang inaalaga ang may sakit na parang kambing, kaya siya ay namili ng ilang sangkap at sinamantala na rin ang pagkakataon para kumuha ng gamot para sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, tapos na si Hana maghanda ng kanin, at nang sumandok si Sakurai ng ilang beses, natuwa siya na hindi lasang tubig kanal ang luto niya. Matapos kumain ni Sakurai, nagsimula siyang makaramdam ng init at pagpapawis, kaya biglang sumulpot si Hana na may dalang palanggana ng tubig para panasan ang kanyang pawis at hinihingi na siya ay maghuhubad. Tumanggi si Sakurai, ngunit hinayla ni Hana ang kanyang damit palayo at nagsimulang linisin ang kanyang katawan. Ginagamit niya ang kanyang malalaking tennis ball upang kuskusin ang kanyang likod, at agad naramdaman ni Sakurai ang matinding pagbabago sa kanyang nararamdaman. Nang gabing yun, matapos bigyan ni Hana si Sakurai ng gamot upang bumuti ang pakiramdam nito, sumulyap si Sakurai sa orasan sa dingding at, nang mapagtantong gabi na, sinabihan si Hana na umuwi na, sinisiguro rito na siya ay magiging maayos, ngunit si Hana, matigas ang ulo gaya ng dati, ay tumanggi, iginigiit na siya. Aalis lamang pagkatapos siyang makatulog. Dahil alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo sa kanya, pinasalamatan niya ito sa pag-aalaga sa kanya at pumayag siyang manatili pa ito ng kaunti habang siya'y nagpapahinga. Kinabukasan, gumaling si Sakurai sa sipon, at habang papunta siya sa paaralan, nakasalubong niya si Aim, na nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Sinabi niya rito na maayos na siya ngayon, at pagkatapos ay pinasalamatan siya sa pagpapalit sa kanyang shift noong nakaraang araw. Ngunit sinabi ni Aim sa kanya na kung talagang gusto niya siyang pasalamatan, dapat niyang dalhin si Hana sa cafeteria upang ipagdiwang nila ang kanyang paggaling ng magkasama. Ayaw man ni Sakurai, pumayag siya. Kaya bandang hapon, nagkita silang lahat sa cafeteria upang magdiwang. Gaya ng nakasanayan, ginagamit ni Hana ang bawat pagkakataon para inisin si Sakurai,
at ang panunood lang sa kanilang pagtatalo ay mas kawili-wili para kina Aim at sa kanyang tatay kaysa sa anumang palabas sa Netflix. Maya-maya, nagpaalam si Hana para pumunta sa banyo, at sinamantala ni Sakurai ang pagkakataon upang tanungin si Uncle Ted dito kung siya ba ang nagbigay kay Hana ng address ng kanyang lugar. Nang kumpirmahin ni Asai na siya nga, sinabi ni Sakurai sa kanya na itigil na ang pagpupuno sa kanyang lumang utak ng mga ideya na sila ni Hana ay maaaring magkaroon ng romantikong relasyon. Ipinaliwanag niya na ang gusto lang niya ay mamuhay ng payapa, at ang pagkakaroon kay Hana bilang kasintahan ay malinaw na kabaliktaran ng kapayapaan. Sumingit sina Asai at Aim, sinasabing nagdadahilan lang ito para sa malungkot niyang buhay. Ngunit galit na sinabi ni Sakurai sa kanila na manahimik ang kanilang amoy serbesang bibig. Ipinaliwanag niya na kahit pa mas bata niya at kaibigan noong bata pa si Hana, isa pa rin itong babaeng may kahanga-hangang dibdib, at ang madalas nitong pagbisita sa kanyang bahay ay magdudulot lang ng gulo sa kanya dahil malapit siya sa campus. Pagkatapos pakinggan ang daldal ni Sakurai, sa wakas ay naintindihan ni Aim at ng kanyang ama na may punto siya at naging handle sila sa pagpapagulo ng sitwasyon. Noon naman, bumalik si Hana mula sa palikuran at agad nilang pinalitan ang paksa. Gayunpaman, habang pinagmamasdan silang nagkukwentuhan ng casual, napansin ni Hana na laging tinatawag ni Sakurai si Aim sa unang pangalan nito, na siyang dahilan kung bakit siya kinabukasan sa paaralan. Naghihintay si Sakurai kay Hana dahil humiling itong makipagkita sa kanya ng pribado. Pagdating ni Hana, nilabas niya ang barya na nakatali sa lubid at sinimulan itong iugoy, sinusubukang hipnotismuhin siya. Nagpasya si Sakurai na magsakay sa trip niya dahil inalagaan naman siya nito noong siya ay may sakit, at nang maramdaman ni Hana na epektibo ang hipnotismo niya, natuwa siya at napuno ng paghanga sa sarili. Pagkatapos ay tinanong niya ito na tawagin siya sa kanyang unang pangalan, at si Sakurai, sumasabay lang sa laro, ay sumunod ng walang reklamo. Nang marinig niyang tawagin ni Sakurai siya sa kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon, lubos na namula si Hana, kaya sinabi niya rito na ulitin ito ng ilang daang beses. Ngayong lubos na siyang kumbinsido na si Sakurai ay nasa ilalim ng kanyang hipnotismo, nagpasya si Hana na maging mapangahas at gumawa ng isang maseselang kahilingan, ngunit binutukan siya ni Sakurai sa ulo upang ipakita na hindi pa siya handang maging sunod sa Nyuran. Dahil dito, napagtanto ni Hana na nagpapanggap lang ang lalaki na nahipnotismo sa buong panahong iyon, at hindi ito itinanggi ni Sakurai. Nang hingin niyang malaman kung ano nga ba talaga ang motibo niya sa pagsubok na hipnotismuhin siya, inamin ni Hana na ginawa niya ito dahil nagseselos siya na palagi nitong tinatawag si Aim sa pangalan nito. Nang makita kung gaano ito ikinagagalit niya, humingi ng tawad si Sakurai at pagkatapos ay ipinaliwanag na hindi siya comfortable sa pagtawag sa mga babae sa kanilang unang pangalan, at ang tanging dahilan kung bakit niya tinatawag si Aim sa pangalan nito ay dahil pinilit siya nito. Ang marinig siyang humingi ng tawad ay nagpasaya kay Hana, kaya sinabi niya rito na huwag nang alalahanin at pagkatapos ay kinantsawan siya sa pagiging mahiyain sa harap ng mga babae. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang Golden Week kung kailan karamihan sa mga negosyo ay nagsasara. Kaya ipinagbigay alam ni Asai kay Sakurai na dahil maglalakbay sila ni Aim bilang pamilya, magkakaroon siya ng buong linggong bakasyon. Iminungkahi naman ni Aim kay Sakurai na samantalahin ang pista opisyal para lumabas-labas at mag-enjoy, ngunit si Sakurai, bilang isang tamad na loner, ay nagpasya na manatili sa kanyang silid at maglaro ng video games ng 3 araw dir-diretso. Biglang tumunog ang doorbell, at nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Hana na sobrang excited, dala-dala niyang masasarap na pagkain, na nagmungkahi na magkasama silang maglibang dahil libre siya. Agad na tinanggihan ni Sakurai ang alok niya, ngunit nang ilabas ni Hana ang kanyang telepono at iminungkahi na maglaro sila ng isang masayang larong panghayop na kinasasangkutan ng pakikihalubilo sa ibang manlalaro, kung saan agad namang sumang-ayon ang nerdy na lalaki. Pagkatapos nito, tumungo sila sa isang gaming convention kung saan agad na nakakuha si Hana ng gantimpala sa paglalaro. Gayunpaman, nang ipakita niya kay Sakurai ang kanyang napanalunan, napansin niyang nanliliit ang mga mata ng lalaki para makakita, na nagpapamukha sa kanya na parang gorilla. Nang tanungin niya kung bakit mukha siyang masakit sa mata, nagreklamo si Sakurai na masakit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang paglalaro, kaya iminungkahi ni Hana na kumuha sila ng salamin para sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok sina Sakurai at Hana sa isang tindahan na nagbebenta ng salamin, at habang sila ay tumitingin-tingin, nakita nila doon si Aim,
na namimili din ng nerdy na salamin. Matapos ipaliwanag ni Hana na naghahanap sila ng salamin para kay Sakurai, nag-alok si Aim na tulungan sila at saka iniabot kay Sakurai ang isang salamin upang subukan. Nang maisuot ni Sakurai ang salamin, agad na namangha ang mga babae kung gaano ito kaganda sa kanyang mukha. Ito ang nagtulak kay Sakurai na sumubok pa ng maraming salamin, at pinuri ni Hana kung gaano kaganda ang salamin na itinago ang kanyang mukha na tila nakakapanakot, na nagpapamukha sa kanya na mas katulad ng isang ordinaryong tao. Matapos sumubok ng ilang salamin, nagpasya si Aim na maglaro ng Devils. Magmungkahi kay Sakurai na subukan ng ilang baso na mukhang payaso na magpapamukha sa kanya bilang isang handal na taga-korporasyon. Ang nakakatawa niyang itsura ay nagpatawa kina Aim at Hana ng husto, ngunit nang lumampas ang biro ni Hana, na sinasabing gusto niyang kumuha ng litrato para sa gram, sinigawan siya ni Sakurai na itigil na yon. Pagkatapos, nagpasya si Hana na kumuha ng sarili niyang baso, at habang tinitingnan ng mga estante, nakakita siya ng isa na may pulang frame na nakakuha ng kanyang interes. Nang isuot niya ito, sinabi ni Aim kay Sakurai na tingnan siya, at nang gawin niya, nawalan siya ng ilang selula ng utak, dahil sa nakita niyang kaibig-ibig na itsura ni Hana. Gayunpaman, sinusubukang maging maton, sinabi niya kay Hana na pinagmumukha siyang tanga ng salamin, at agad silang nagsimulang mag-asara ng matindi. Ilang oras pagkatapos, matapos nilang lumabas sa tindahan ng salamin, sumakay sila sa tren kung saan nagpatuloy sila sa paglalaro, at kasabay nito ay nagtalo tungkol sa nangyari kanina sa tindahan. Pagdating ng tren sa susunod na istasyon, sumakay ang ilang iba pang pasahero, at ito ay nakapagpailang kay Sakurai, ngunit si Hana ay lubusan pa ring abala sa paglalaro sa susunod na istasyon, mas maraming tao ang sumakay, at habang lalong damadami ang tao sa tren, nagreklamo si Sakurai tungkol ito, pero ipinaliwanag ni Hana na ito ay dahil sa laban ng soccer na nagaganap sa pinakamalapit na istasyon. Biglang sumakay sa tren ang isang higanteng mascot, at napilitan si Sakurai na lumapit ng hindi komportable kay Hana, dahilan para damaykit ang kanyang dibdib sa dibdib niya. Agad na sinubukan ni Sakurai na umayos, pero nang hindi gumalaw ang malaking lalaki, sinubukan niyang kontrolin ang labis na damdamin sa pamamagitan ng pag-iisip ng kung ano-anong bagay. Gayunpaman, habang lalo niyang sinusubukang iwasan ang pagkadikit kay Hana, mas nagiging mahirap ito, dahilan para siya ay mawala sa sarili. Ilang minuto pagkaraan, nang dumating ang tren sa susunod na estasyon kung saan sila dapat bumaba si Hana ng tren. Ngunit dahil nakatulog na ng mahimbing si Sakurai, sumara ang mga pinto ng tren at nilampasan siya sa estasyon. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nagkamalay si Sakurai, ngunit natagpuan niya ang sarili sa isang abandonadong estasyon at nagtaka kung nasaan siya. Gayunpaman, nang tingnan niya ang kanyang telepono, napansin niya na mayroon siyang ilang hindi nasagot na tawag mula kay Hana. Kinabukasan, sa kantina, si Sakurai, na pakiramdam ay napakatanga niya, ay ikinwento ang lahat ng nangyari sa ang tren kasama sina Asai at Ami at kung paano siya tuluyang nawala ng malay para pigilan ang sarili na gumawa ng hindi nararapat. Matapos marinig ang kanyang kwento, nadismaya si Asai dahil alam niyang lubhang walang silbi si Sakurai para mang-akit ng kahit sinong babae, kaya pinayuhan niya itong pagbutihin ang kanyang diskarte. Si Ami naman ay nakita itong nakakatawa, ngunit pinayuhan din siya na bumawi kay Hana, dahil ito ang nag-imbita sa kanya at naiwan mag-isa. Ilang araw pagkatapos, nagpasya si Sakurai na sundin ang payo ni Ami, kaya nakipagkita siya kay Hana at nagmungkahi na magkita sila sa susunod na weekend, na ikinagulat nito ngunit naging dahilan din ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang may pananabik, gayunpaman, nang dumating ang katapusan ng linggo, nagbiro ang mga Diyos ng anime at bumuhos ang malakas na ulan. Nagpasya si Sakurai na tawagan si Hana upang kanselahin ang kanilang date, ngunit bigla, tumunog ang kanyang doorbell, at nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Hana na nakatayo sa kanyang beranda, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ipinaliwanag niya na inakala niyang uulan mamaya, kaya nagpasya siyang pumunta sa kanyang bahay para makapaglaro sila doon, ngunit matapos siyang mamili ng kaunti, umulan na. Nagtanong si Hana kung pwede siyang maligo at magpalit ng damit, at nang pumayag si Sakurai, biniroan niya ito, tinanong kung gusto nitong maligo. Maligo kasama niya, ngunit sinigawan siya nito na tumigil sa pagbibiro. Pagkatapos niyang maligo, lumitaw si Hana na suot ang isa sa mga kamisete ni Sakurai, at sa tulong ni Sakurai, gumawa sila ng lugaw na patatas.
Pagkatapos nilang magluto ng pagkain, agad silang sumabak sa paglalaro, at pagkatapos maglaro, kumain silang magkasama. Makalipas ang ilang oras, nang magsimulang dumilim, inihatid ni Sakurai si Hana sa istasyon ng tren, at habang nasa daan, nagkwentuhan sila tungkol sa larong nilaro nila at kung gaano sila kasaya. Nang imungkahi ni Sakurai na maglaro ulit sila sa susunod na linggo, labis na namula si Hana at pagkatapos ay ngumiti. Pagdating sa istasyon ng tren, pinayuhan ni Hana si Sakurai na huwag kalimutang ilagay sa frigidaire ang lugaw na patatas, at tumango naman si Sakurai. Nagpaalam siya ng magandang gabi, ngunit habang siya'y lumilingon upang umalis, kinapa niya ang likod na bulsa at na-realize na naiwan niya ang kanyang train pass sa bahay nito, kaya napilitan silang bumalik sa bahay ni Sakurai upang kunin ito. Sa sumunod na linggo, dumating ang tag-init, at habang papunta si Sakurai sa eskwela, masayang tumakbo si Hana upang salubungin siya, at pagkatapos ay nagtanong kung pwede siyang pumunta sa bahay niya pagkatapos ng klase. Nang tanungin ni Sakurai kung bakit, ipinaliwanag ni Hana na nag-aalala siya na tatapusin niya ang larong sinimulan nilang dalawa nang wala siya, ngunit tiniyak naman ni Sakurai sa kanya. Hindi siya papayag, sinasabing hindi naman niya talaga gusto ang laro, at humantong ito sa pagtatalo nila. Sa isang panaginip, natagpuan ni Sakurai ang sarili sa tuktok ng isang skyscraper, nasa bingit ng panganib na mahulog habang sinusubukang iligtas ang isang pusa. Ngunit, habang papalapit si Sakurai at susubukang buhatin ang kuting, nagpasya si Garfield na guluhin siya sa pamamagitan ng paggamit sa kanya bilang trampoline, na naging sanhi ng pagkatisod at pagkahulog niya. Habang biglang nagising si Sakurai mula sa bangungot, nakahinga siya ng maluwag na panaginip lang ito. Ngunit sa kanya napagtanto na nasa klase siya at napansin na si Hana lang ang nakatitig sa kanya. Nagkataon, ang guro ay nagtuturo tungkol sa interpretasyon ng panaginip at mga kahulugan nito, at ayon sa kanya, kapag nahuhulog ang isang tao mula sa malaking taas, nangangahulugan ito na siya ay nakakaranas ng pagkabalisa. Inisip ni Hana na siguradong napanaginipan ni Sakurai ang pagkahulog mula sa malaking taas dahil sa sobrang takot nito nang bigla siyang magising. Kaya pagkatapos ng lektura ng araw na yon, pinagtripan niya ito ng walang tigil tungkol sa pag-aalala nito na baka ang kanyang kakayahan ay tuluyan ng hindi magamit at maging kasaysayan na lang, ngunit tumanggi si Sakurai na makipag-ugnayan sa kanyang walang kabuluhang usapan. Gayunpaman, ayaw pa ring tumigil ni Hana, at habang pababa sila sa hagdan, nadapa siya at halos nahuhulog, pero sinalo siya ni Sakurai sa tamang oras na parang basahang manika. Nakita ito bilang perpektong pagkakataon para mag-higanti, inasar siya ni Sakurai na ang mga taong nadadapa sa hagdan ay nagkakaroon ng takot sa hagdan, na makaapekto sa kanilang pag-iisip habang buhay, at sa nakatatakot na paraan ng pagsasalita niya, halos mabaliw si Hana. Sa oras ng tanghalian, nagkabungguan si Sakurai sa kanyang kaakit-akit na kaibigang si Sakaki, na nilalapitan ng dalawang hindi kagandahang babae, pero ginamit ni Sakaki ang presensya ni Sakurai bilang pagkakataon para iwasan ang mga babaeng yun. Habang umiinom sa cafeteria, kinuwento ni Sakaki ang kasiyahang naranasan niya sa summer break habang nagbabakasyon, at pagkatapos ay tinanong si Sakurai kung paano niya ginugol ang kanyang summer break. Agad na naisip ni Sakurai si Hana at lahat ng oras na pinagsamahan nila sa mga nakaraang linggo, at dahil dito ay na-realize niya na halos lahat ng oras niya ay kasama niya. Gayunpaman, ayaw niyang magtunog na parang isang simp, nagsinungaling siya sa kanyang kaibigan na ginugol niya ang tag-araw sa pagpasok sa klase, paglalaro ng games, at panunood ng walang tigil sa Netflix. Dahil sa galit sa kanyang mga salita, sumabog sa galit si Sakaki, at sinigawan siya dahil sa pag-aaksaya ng kanyang kabataan sa mga walang kwentang bagay. Galit niyang sinabi kay Sakurai na kung hindi siya magkaroon ng kasintahan ngayon din, siya ay nakatadhanang mamatay na isang 80 taong gulang na birhen. Habang nananatili si Sakaki sa bahay ni Sakurai, pumasok si Hana at naabutan sila, at nang malaman na ang gwapong kausap ay kaibigan ni Sakurai, siya ay nabigla dahil palagi niyang ipinapalagay na walang kaibigan si Sakurai at isang nerd. Matapos ipakilala ang sarili kay Sakaki bilang kaibigan ng Gloom Lord, humarap si Hana kay Sakurai at nagtanong kung pwede silang magkita sa bandang hapon ng araw na yun. Ngunit ang tanong ay humantong sa isang pagtatalo, dahil wala si Sakurai balak na makipagkita sa maliit. Gayunpaman, sa panunood lamang sa kanila na magtalo na parang mapait na mga dating magkasintahan ay nagpatanto kay Sakaki na mayroong
Nakatagong koneksyon ng pag-ibig na kailangang alagaan sa pagitan ng dalawa. Kaya, pagkaalis ni Hana para sa susunod niyang klase, agad na tinukso ni Sakaki si Sakurai dahil sa wakas ay nakakuha siya ng posibleng nobya at pagkatapos ay nag-alok na tulungan siyang ayusin ang lahat. Nang lumaon sa araw na yun sa school lounge, habang abala si Sakurai at Hana sa paglalaro, nakipagkita sa kanila si Sakaki at gustong malaman pa ang tungkol sa kanilang kakaibang relasyon. Nang tanungin niya kung gaano na sila katagal magkakilala, sina Sakurai at Hana ay masyadong abala sa laro para sumagot, kaya tinaasa ni Sakaki ang antas ng tanong sa pagtatanong kung may nangyari na sa kanila. Ang tanong, agad na nakakuha ng kanilang atensyon, at nakita ni Sakurai na nakakainsulto ito. Agad niyang itinanggi na gumawa sila ng anumang kakaiba kay Hana, ngunit ipinakahulugan ito ni Hana na sinasabi niyang ang kanyang pipa ay masyadong ginto para sa kanya, na humantong sa kanilang pagtatalo, at ang panunood lang sa kanilang nagpapalitan ng asaran ay nakapagpatawa kay Sakaki. Sawang-sawa na sa pagtatalo, umalis si Sakurai para kumuha ng ice cream, at agad namang sumunod si Hana sa kanya. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, nakahinga ng maluwag si Sakaki dahil ito ay ayon lang sa kanyang inaasahan, ngunit bigla, lumapit si Aim sa kanyang mesa at, matapos ipakilala ang sarili bilang kaibigan ni Hana at Sakurai, binalaan niya si Sakaki na tumigil. Nang aasar sa kanila, ipinaliwanag niya na ang ginagawa ni Sakaki sa lahat ng ito ay maaaring makasira sa pag-iibigan ni Sakurai at Hana habang maaga pa, kaya dapat ay pagmasdan niya sila mula sa malayo at itigil ang lahat ng hindi kinakailangang panghihimasok, ngunit sinabihan siya ni Sakaki na ulitin ang sinabi niya dahil pinatitindig siya nito. Kinagalit ito ni Aim, kaya sumigaw siya. Binabalaan siyang tumigil sa panghihimasok o sisirain niya ang kanyang pagkalalaki, ikinatakot ng gusto ng gwapong lalaki. Samantala, nasa hardin sina Sakurai at Hana, kung saan pilit na pinapatikim ni Hana si Sakurai ng paborito niyang minty ice cream. Ngunit tumanggi si Sakurai, na sinasabing parang toothpaste ang lasa nito. Hiniling ni Hana na ulitin niya ang sinabi, at nang gawin yun ni Sakurai, galit siyang sinigawan dahil sa panluloko sa paborito niyang ice cream. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang hindi mapigil ang dramatikong pagbubunganga tungkol sa kung gaano niya kinasusuklaman ang mga taong nangungutya ng merienda na hindi pa nila natitikman. Tinawag niya ang mga ganoong klase ng tao na mga walang modo at tanga, at pagkatapos ay sinabing kinikilabutan siya sa kanilang matinding kayabangan. Matapos siyang magwala sa galit, tinapos niya ang kanyang dramatikong talumpati na may isang iconic na pose, at lahat ng nasa parke ay nagsimulang palakpakan siya na para bang kakabunyag niya lamang. Ang sikreto sa The Da Vinci Code. Ngayon na nailabas na niya ang lahat ng kanyang matagal ng kinikimkim na pagkadismaya, kalmado niyang pinayuhan si Sakurai na malaya siyang kamuhian ng anumang gusto niya, ngunit hindi niya dapat hamakin ang gusto ng iba. Dahil sa naantig sa kanyang mga salita, ipinaliwanag ni Sakurai na mula pa noong bata siya, lagi na niyang kinamumuhian ang mint dahil sa lamig na dulot nito. Ngunit sinabi ni Hana sa kanya na ang lamig na iyon ang pinakamagandang bahagi ng anumang may mint. Gayunpaman, sinabi ni Sakurai na hindi niya ito matiis dahil sira na ang kanyang panlasa, at pagkatapos ay inamin na hindi pa nga niya natitikman ang mint-flavored na ice cream niya noon. Pagkarinig nito, nagngit-ngit si Hana at agad na kumilos upang suntukin ang mukha nito dahil sa pagpuna sa kanyang ice cream nang hindi man lang tinitikman, ngunit pinigilan siya ni Sakurai at saka humingi ng paumanhin. Sa huli, kumalma si Hana nang mapagtanto niyang ang pagkasuklam nito sa ice cream ay nagmula sa trauma noong bata pa, kaya binigyan niya ito ng isa para subukan. Ngunit, naisip ni Sakurai na ang pagkain ng ice cream ay mangangahulugan na parang nagkaroon sila ng hindi direktang pagdikit ng labi kay Hana, ngunit alam niyang ang pagtanggi rito ay mauuwi lamang sa isa pang pagtatalo, kaya kinuha niya ito. Nang tanungin ni Hana kung ano ang lasa, inamin ni Sakurai na masarap, kaya kumagat din si Hana, ngunit natigilan siya nang mapagtanto niyang indirectly niya lang nahalikan si Sakurai. Sa sumunod na linggo, halos mamatay si Sakurai nang makita niya si Hana sa kanyang trabaho na nagsusuot ng uniforme, ngunit bago pa siya makapagsalita, ipinaliwanag ni Isai na magtatrabaho si Hana ng part-time sa cafeteria para sa summer break. Nang tangkaing tumutol ni Sakurai sa pagtatrabaho ni Hana doon, sinabi ni Hana sa kanya na huwag maging hater at ipinaliwanag na ang gusto lang niya ay kumita ng pera bago matapos ang summer break. Gayunpaman, hindi pa rin gusto ni Sakurai ang kanyang presensya doon.
Kaya sinabi ni Asai sa kanya na magpakatatag at inutusan siyang turuan si Hana ng lahat ng kailangan nitong malaman tungkol sa pagiging waiter. Wala nang halos magawa, sumunod si Sakurai nang may pag-aatubili at habang tinuturuan si Hana kung paano maayos na pagsilbihan ang mga lamesa at kumuha ng order, ginamit ni Hana ang pagkakataon para inisin siya ng husto. Pagkatapos ng oras ng trabaho ng araw na yon, tinanong ni Hana si Sakurai kung saan ito balak pumunta para sa bakasyon sa tag-init, ngunit sinabi ng Hangul na hindi lumalabas ng bahay na ang mga plano niya sa tag-init ay dalawang bagay, maglalaro ng video games at panonood ng OnlyFans. Nabigla sa narinig, pinagalitan siya ni Hana dahil sinasayang niya ang kanyang bakasyon sa tag-init. At pagkatapos ay iminungkahi niyang bumisita sila sa dalampasigan. Bago pa makatanggi si Sakurai, sinabi niyang tapos na ang usapan at pagkatapos ay ipinaalala sa kanya na matagal na siyang hindi nakakalangoy. Habang nagpapatuloy ang usapang ito, pumasok ang binata at matapos marinig ang tungkol sa dalampasigan, ngumiti siya ng mapanukso at inalok na sagutin ang pamasahe at tirahan. Nang sumunod na linggo, dumating silang lahat sa dalampasigan, ngunit sa sandaling makita ni Ami ang kabusugan ng dibdib ni Hana, labis siyang naapektuhan. Alam niyang hindi kailanman matutumbasan ng mga kahel sa kanyang dibdib ang sakay Hana. Samantala, si Sakurai ay nasisiyahan sa kanyang panahon ng buong buhay niya sa paglangoy, ngunit hinayla siya ni Ami sa gilid at matapos siyang pagsabihan, pinaalalahanan niya ito na ang tanging layunin ng pagpunta sa tabing dagat ay hindi para maglaro ng Aquaman, kundi para makahanap ng makakasama. Pinayuhan din niya si Sakurai na huwag mag-isa, kundi laging lumapit kay Hana para hindi siya makita ng mga lalaking may masamang intensyon dahil sa kanyang kapansin-pansin na pangangatawan at lapitan siya. Pagkatapos, para mapahanga si Hana, sinuggest ni Ami na purihin ni Sakurai ang swimsuit ni Hana, ngunit ang engot ay ang dibdib ni Ami ang pinuri, kaya galit siyang pinalo ni Ami at sinabihan na huwag mawalan ng pokus. Dahil doon, lumapit si Sakurai kay Hana, ngunit nang purihin niya ang malaking bahagi sa kanyang dibdib. Itinulak siya ni Hana pababa dahil sa hiya. Matagal na ang lumipas, dumating si Sakaki dala ang pakwan at panumbok at iminungkahi na maglaro sila ng pinyata ng pakwan, kung saan masayang sumang-ayon ang lahat. Sinimulan ni Sakurai ang laro na nakapiring ang kanyang mga mata, at nagboluntaryo si Hana na maging gabay niya, ngunit sa halip na ituro sa kanya kung nasaan ang pakwan, niloloko niya ito. Nang hindi na kinaya ni Sakurai ang kanyang malilikot na biro, sinubukan niyang pigilan si Hana, ngunit natisod, at napunta sa ibabaw nito na ang kanyang kamay ay samapo sa kanyang dibdib. Sa pag-aakalang ito ay dikiya, ang kakaibang nilalang na may pinag-aralan ay patuloy na pigain ng buong lakas, dahilan upang bumuhos ang luha ni Hana na tila talon ng Niagara. Nang gabing yun, dinala ni Sakaki ang lahat sa summer condo ng kanyang pamilya kung saan sila mananatili para sa bakasyon, at pagpasok sa loob, ang lahat ay namangha, natulala, nang makita kung gaano kaganda ang lugar. Pagkatapos nilang maghapunan ng gabing yon, ginabayan sila ni Sakaki papunta sa kakahuyan, kung saan inihayag niya na ang dagdag na pampasarap sa bakasyon ay magiging isang pagsubok ng katapangan, ngunit agad na umayaw si Sakurai, sinabing wala siyang interes. Nang tanungin ni Sakaki kung bakit, inamin ni Sakurai na siya ay walang iba kundi isang takot na pusong bata na takot sa mga horror movie at laro. Nang marinig ito, nagpasya si Hana na samantalahin ang kanyang kahinaan, kaya agad niyang kinuha ang telepono nito at nagbanta na ilalantad ang kanyang browser history sa lahat. Sinubukan ni Sakurai na pigilan siya, ngunit tumakbo papalayo si Hana kasama ang telepono papasok sa kailaliman ng kagubatan, dahilan upang habulin siya ni Sakurai. Ngayon ay mag-isa, tinanong ni Aim si Sakaki kung ang kasalukuyang sitwasyon ay palaging bahagi ng kanyang plano, at inamin ni Sakaki na inakala niya noon na ang test of courage ay magiging sanhi upang maging malapit sina Sakurai at Hana. Habang hinahanap sina Sakurai at Hana, sinabi ni Sakaki kay Aim na kahit na una siyang binalaan na huwag makialam sa situationship ni Sakurai at Hana, naisip niya na sa halip na wala lang gawin, mas makabubuting itakda na lang niya ang tamang kondisyon. Nang tanungin ni Aim kung bakit siya ganoon na lang kainteresado sa buhay pag-ibig ni Sakurai, ipinaliwanag ni Sakaki na kahit mukhang si Dracula si Sakurai na dumaranas ng midlife crisis, isa naman siyang mabait na sinabi ni Sakaki na ang nais niya para kay Sakurai ay palagi na talagang ma-enjoy nito ang buhay kolehiyo sa halip na sayangin ang kanyang kabataan at potensyal. Matapos silang maglakad ng medyo malayo, sina Sakaki at Aim sa wakas ay natagpuan sina Sakurai at Hana,
ngunit si Sakurai ay labis na nanginginig sa takot matapos tumakbo sa madilim na kagubatan. Nang makita kung gaano katakat si Sakurai, nagpa siya si Pretty Boy na itigil ang laro, at pagbalik sa bahay, nagpa siya si Hana na maglaro ng video game, ngunit si Sakurai ay pagod na sa lahat ng pinagdaanan niya. Nang magsawa si Hana sa paglalaro ng mag-isa, pinatay niya ang console at pagkatapos ay lumapit kay Sakurai habang natutulog ito upang kuhanan ng nakakatawang litrato ang mukha niyang inaantok. Gayunpaman, habang kinukuha niya ang kanyang telepono, si Sakurai, na mahimbing pa ring natutulog, hinayla siya sa sopa at isinubsob ang mukha sa kanyang paisang dibdib. Sinusubukan ni Hana na tanggalin ang mukha ng hanggal sa kanya, ngunit nang makita niyang tulog na tulog ito, napagtanto niyang siguro ay isa itong yakap tulog, kaya hinayaan na lang niya. Kinabukasan, habang nasa banyo, si Sakurai, na walang ideya sa insidente kagabi, ay nagkomento kung gaano katahimik ang kanyang tulog, ngunit pinayuhan siya ni Hana na bumili ng isa sa mga una na pangkatawan, na ikinagulat nito. Samantala, sina Sakaki at Aim, na nakikinig sa usapan, ay agad na nahinuhan na may kakaibang nangyari sa pagitan nina Sakurai at si Hana kagabi, na lalong nagpatibay sa kanilang determinasyon na pagtambalin sila sa anumang paraan. Pagkatapos ng summer break, si Hana, habang nasa bahay, ay di inaasahang nakatanggap ng tawag mula kay Sakurai na nag-aanyaya sa kanya na magkita sila. Kaya kinabukasan ng umaga, pumunta siya sa lugar na puno ng pag-asa, ngunit nang magkita sila ni Sakurai at tanungin niya kung bakit siya gustong makipagkita, mahiyain na itinuro ni Sakurai ang isang signboard na may nakasulat na Cat Cafe. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang gustong bumisita sa isang cat cafe, ngunit wala lang siyang lakas ng loob na pumunta ng mag-isa at gusto niyang sabay silang pumasok. Dismayado si Hana nang marinig ito, kaya pinukpok niya ng ilang beses ang binti nito bago pumayag na pumasok sa cafe. Kasama niya, sa loob, nakakita si Sakurai ng iba't ibang lahi ng pusa na pwede niyang haplasan, at hindi niya napigilan ang sarili. Agad niyang tinanong ang babaeng namamahala kung pwede niyang haplasan ang mga kuting, at ang babae, bahagyang nag-alala sa anyo niya, kinakabahang sinabihan siyang sige lang ngunit binalaan siyang dahan-dahan lang. Habang papalapit si Sakurai sa pusa, pinaalalahanan siya ni Hana na maging malumanay dito at haplasan ang baba nito, na ginawa naman ni Sakurai, at ang isang kilos na ito ay sapat na para mahalin siya ng pusa. Habang nakaupo na ang pusa sa kondongen niya, labis ang tuwa ni Sakurai dahil sa wakas ay natupad na niya ang isang pangarap, at si Hana, nang makitang gaano kasaya. Siya ay nagulat na napakalaya niya sa piling ng mga hayop ngunit hindi sa mga tao. Matapos tahimik na haplasan ang mga pusa ng ilang sandali, masiglang binanggit ni Hana ang kanyang kaarawan, na ilang araw na lang ay darating na, ngunit inistorbo siya ni Sakurai, nagrereklamo na manhid na ang kanyang mga binti sa tagal ng pagkakaupo sa iisang posisyon. Ang kawalang interes ni Sakurai sa kanyang kaarawan ay lubos na ikinainis ni Hana, kaya para turuan siya ng leksyon, kinuha niya ang pusa mula rito at saka sinimulang sundutin ang kanyang manhid na mga binti gamit ang kuko sa paa, na nagdulot upang sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Habang nangyayari ito, ang babaeng namamahala sa mga pusa ay pumasok at sinabihan silang maging mas pribado na lang bago sila paalisin mula sa kafe. Bago sila maghiwalay ng landas ng araw na yon, nagpasalamat si Sakurai kay Hana sa pagtulong sa kanya, at si Hana naman, bilang tugon, ay ipinaalala sa kanya ang nalalapit niyang kaarawan at seryosong sinabi na umaasa siya ng magandang regalo mula rito. Kinabukasan sa kantina, ikinwento ni Sakurai kina Asai at Ami ang nalalapit na kaarawan ni Hana at kung paano niya sinabi na sabik siyang naghihintay ng regalo mula rito. Nang tanungin ni Asai kung may naiisip na siyang ideya para sa regalo, agad na naisip ni Sakurai na bigyan si Hana ng isang pumpu ng bulaklak, ngunit naisip niyang tatanggihan ito ni Hana dahil sa mura nitong halaga. Naiisip din niya, pagregalo sa kanya ng murang singsing at inaakala niyang tatanggihan din ito, iginigiit na gusto niya ng mga diamante mula sa yelo. Sa puntong ito, nararamdaman ni Sakurai na anumang ibigay niya kay Hana bilang regalo sa kaarawan ay hinding-hindi pa hahalagahan. Ngunit pinayuhan siya ni Ami na sundin lang ang kanyang kutob at ibigay sa kanya ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip. Kaya, kinabukasan, naglakad-lakad si Sakurai sa kalye na naghahanap ng tindahan ng bouquet ng bulaklak, ngunit bigla siyang tinawagan ni Hana na nagsasabing kailangan niyang makasama siya. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagtungo si Sakurai sa lokasyon niya, at nang sa wakas ay makita niya ito at tanungin.
Kung bakit niya gustong-gustong makita siya, itinuro ni Hana ang isang pub, ipinaliwanag na kailangan niyang pumasok ngunit ayaw niyang mag-isa. Natigilan si Sakurai nang marinig ito, ngunit ipinaliwanag ni Hana na gusto niyang ilibre siya dahil kaarawan niya. Sinabi niya na para sa kanyang regalo sa kaarawan ay gusto niyang ubusin ang laman ng pataka niya, at halos mabaliw si Sakurai, napagtanto na habang nagpapakahirap siyang mag-isip ng regalo sa kaarawan, ang gusto lang pala ng maliit ay isang bote ng beer. Pagpasok nila sa pub, inamin ni Hana na hindi pa siya nakainom ng beer sa buhay niya. Ngunit dahil kaarawan niya, handa siyang magpakasaya. Matapos nilang ipagkatok ang kanilang mga baso, nagsimula si Hana sa paghigop ng beer, at nang magustuhan niya ito, nilagok niya ang buong tasa. Nang makita kung gaano siya kasaya, nagpasya si Sakurai na ipakita na siya ay isang malaking spender, kaya pinapili niya ito ng kahit anong gusto niya. Nagpasalamat si Hana sa kanyang kabutihang loob, at sa loob ng 1 minuto, umorder siya ng maraming pagkain, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na ubos na ang laman ng kanyang pataka. Sinubukan ni Sakurai na pigilan siya sa pag-ubos ng kanyang buong ipon, ngunit tumanggi si Hana at patuloy pang umorder ng mas maraming pagkain at inumin. Nang payuhan siya ni Sakurai na dahan-dahan lang sa pag-inom ng beer, sinabi ni Hana na ayos lang siya at nagpatuloy pa rin sa pag-inom. Kinagabihan, matapos malasing ng husto, lasing na lasing si Hana, at habang naglalakad sila pauwi, patuloy siyang lumalapit kay Sakurai nang walang pakundangan. Matapos siyang akitin gamit ang kanyang mga pang-akit, lumuhad si Hana at sinabing gusto niyang malasahan ang kanyang pagkalalaki. Gayunpaman, si Sakurai, na ayaw samantalahin ang kanyang sitwasyon, ay sinabihan siyang tumayo para maiuwi na niya ito. Tumanggi si Hana, iginigiit na pumunta sila sa bahay niya para mas ulit nila ang kanyang higuan. Nang makita ni Sakurai na nakalabas ang kanyang nakatagong bahagi ng katawan, ay sinigawan niya itong tumayo, ngunit tumanggi pa rin si Hana at pagkatapos ay sinabihan siyang tingnan ang oras sa kanyang telepono. Nang gawin ito ni Sakurai, nagulantang siya, nang mapansing gabi na, at tinawag siya ni Hana na isang malaking dummy, pinaalalahanan siyang imposibleng makahabol pa siya ng tren pabalik sa kanyang bahay. Nang subukan ni Sakurai na tumawag na lang ng taxi, kinapa niya ang kanyang pataka para sa pera ngunit nakita niyang wala itong laman, parang lumang kabibe. Napagtantong wala na siyang magagawa pa sa puntong yon, bumantong hininga si Sakurai at pumayag na ihatid ang lasing na Smurf Lady pabalik sa kanyang bahay. Makalipas ang 1 oras, nang makarating sila sa kanyang bahay, iginiit ni Hana na maglaro sila ng video game, ngunit tumanggi si Sakurai, sinabing ang gusto lang niya ay matulog. Nang mapansin ni Sakurai na siya ay nananatiling umiinom ng ilan sa mga natira, sinigawan niya ito na tumigil, ngunit nang tumanggi ito, nagpasya siyang hayaan itong matuto tungkol sa masamang epekto ng alak sa pamamagitan ng personal na karanasan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang matulog, ngunit nang makita siya ni Hana na natutulog, naisip niya na nagpapanggap lang ito, kaya nagpasya siyang lumapit at maging mapaglaro. Lumapit siya at sinubukang halikan, ngunit dahil dito, nakaramdam ng matinding pagbabago si Sakurai, kaya agad siyang lumayo dito bago pa siya makagawa ng anumang hindi inaasahan. Nang makita siyang nagpapanik, tinukso siya ni Hana na birhen, ngunit si Sakurai, dahil sa hiya, ay sumigaw sa kanya na tumahimik at matulog, na sinunod naman niya dahil pagod na rin siya. Kinabukasan, matindi ang hangover ni Hana at halos buong oras niya ay nasa banyo nagsusuka, habang dinagdagan pa ni Sakurai ang paakit, pinaalalahanan siya na binalaan na niya ito. Makalipas ang ilang minuto, habang inaayos ni Sakurai ang silid, nakahiga si Hana sa futon na sobrang sama ng pakiramdam at nanunumpa na hindi na muling iinom ng alak sa kanyang buhay. Pagkatapos linisin ang silid, nagpasya si Sakurai na kumuha ng aspirin para sa kanya mula sa supermarket, ngunit bago siya umalis, pinasalamatan siya ni Hana sa pagsama sa kanya sa pub at pagkatapos ay umamin na talagang nag-enjoy siya bago nawala ng ulirat. Pagkalipas ng 2 araw, humingi ng paumanhin si Hana kay Sakurai sa harap ng publiko dahil sa kalasinggan at kapalpakan niya sa apartment nito. Nahihiya, sinubukan ni Sakurai na sabihin sa kanya na huwag nang alalahanin yun, ngunit biglang naglabas si Hana ng isang puting sobra at sinabi sa kanya na tanggapin ito. Ipinaliwanag niya na naglalaman yun ng pera na natanggap niya mula sa kanyang ina, ngunit napansin ni Sakurai na iniisip ng lahat na sinasamantala niya ito, kaya agad niyang tinanggihan ang pera at pinakiusapan siyang tigilan na ang paghingi ng tawad.
Nang araw na yon sa kantina, sina Hami at Asai, sabik na marinig ang ilang maiinit na tsismis. Tanungin si Sakurai kung ano ang nangyari sa kaarawan ni Hana, ngunit nang mapansin nilang wala sa kondisyon si Sakurai para magsalita, sumuko sila. Gayunpaman, nang banggitin ni Sakurai na lumabas sila ni Hana para uminom noong araw na yon, ang ama at anak na sabik makarinig ay humanda upang pakinggan ang buong detalye. Isinalaysay ni Sakurai kung paano nalasing si Hana at kinailangan nitong manatili sa kanyang tinutuluyan ng gabing iyon, na nakapukaw sa interes ni Asai at Hami dahil inaasahan nilang maririnig na nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit nagsimulang humagulgol si Sakurai, na ikinagulat nila. Sa pamamagitan ng luha, ipinaliwanag ni Sakurai na simula ng gabing iyon ay patuloy na humihingi ng tawad si Hana sa kanya tuwing sila ay makipag-ugnayan. Gayunpaman, habang nagsasalita, biglang napagtanto ni Sakurai na si Hana ay hindi na ang dating mapaglarong babae na mahilig mang-asar sa kanya tuwing kasama niya. Nang banggitin niya ito kina Asai at Hami, binigyan siya ni Asai ng imbitasyong natanggap nito para sa paparating na Furryworks Festival, at iginiit ni Hami na dapat imbitahan ni Sakurai si Hana sa festival para mapag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Galit din siyang nagbabala kay Sakurai na huwag maging duwag sa festival, kundi magpakatotoo at purihin si Hana, na iginagarantiya niyang tanging sigurado para bumuti ang kalooban nito. Sumang-ayon si Sakurai, kaya sa araw ng festival, dumating si Hana sa harapan niya, nakasuot ng cute na yukata. Bestida na nagbibigay diin sa kanyang dibdib. Maya-maya, dumating si Sakurai na nakasuot tulad ng isang lokal na palaboy, at pinasalamatan siya ni Hana sa pag-imbita nito sa kanya sa pista. Sinabi ni Sakurai nang mahiyain na ayos lang yon, kaya magkasama silang naglakad-lakad sa pista, habang nilalasap ang lahat ng handog na pagkain ng kaganapan. Gayunpaman, napansin ni Sakurai na hindi pa rin si Hana ang dati niyang masayahing sarili na mahilig mang-asar sa kanyang buhay, at kahit na madalas niyang ayawan ang pagiging bulgar nito, hinahanap-hanap niya ito at iniisip kung ano ang magagawa niya para gamaan ang kanyang loob. Bigla na lang, naalala ni Sakurai ang paalala ni Amy sa kanya na siguraduhin purihin niya si Hana. Kung gusto niyang pagandahin ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya kay Hana na bagay sa kanya ang yukata, kaya medyo naging depensiba siya bago mamula. Nang makita ang epekto ng kanyang mga papuri sa dalaga, todo na si Sakurai at sinimula ng purihin ang lahat ng suot ni Hana. Nang hindi na makapagpigil si Hana, nawala ang kanyang dating composure at bumalik sa dating Hana na mahilig manukso ng tao para sa ikabubuhay. Nadala sa sandali, patuloy na pinupuri ni Sakurai si Hana, ngunit nang tawagin niya itong cute, parang nagka-short circuit ang utak ni Hana dahil hindi pa siya natawag na cute ng kahit sinong lalaki noon. Natarant, sinigawan niya ito na tigilan ang panunuyo, at habang kinakaway ang kamay para patahimikin siya, hindi sinasadyang tumama ang kanyang bag sa ulo nito, at sa tindi ng pagtama, bigla siyang nahilo at nawala ng malay. Ilang taon na ang nakalipas, si Hana ay isa lamang baguhang manlalangoy na mahilig lumangoy at gustong maging mas mahusay, kaya sinikap niyang magsanay hanggat kaya niya. Ngunit si Sakurai, na may seryosong mukha, na isang propesyonal noon, ay palagi siyang binabalaan na huwag magsanay ng mag-isa. Gayunpaman, si Hana ay masyadong determinado para sa sarili niyang kapakanan at nagpatuloy sa pagsasanay, at nakakapanood lang kay Sakurai na lumalangoy na parang dolphin ay palaging nakakamangha para sa kanya. Nang gabing yun, pagkatapos ng pagsasanay sa paglangoy, inihatid siya ni Sakurai pauwi. Ngunit sa kanilang daan, nakita nila ang isang nagaganap na Furryworks Festival. Si Sakurai, na sinusubukang magpakabait, ay kaagad na nagmadali upang kumuha ng inihaw na mais para sa kanila, at ang kanyang kabaitan ay lamambat sa puso ni Hana. Humihingi siya ng paumanhin sa laging hindi pagsunod sa kanyang mga babala na huwag lumangoy ng mag-isa, ngunit sinabi ni Sakurai na ayos lang yun, at sabay nilang pinanood ang magagandang paputok. Muling bumalik sa kasalukuyan, nagising si Sakurai at nakaramdam ng bigat sa ibabaw niya, na ikinagulat niya. Ngunit napagtanto niya na nakahiga pala siya sa kandangga ni Hana, at ang bigat na iyon ay ang kanyang dibdib. Nang tangkain niyang tumayo bago pa may iba pang mangyari, pinayuhan siya ni Hana na magpahinga muna ng kaunti, at pagkatapos ay humingi ng tawad sa paggulo ng kanyang isip. Sinabi ni Sakurai na huwag itong alalahanin, at pagkatapos ay taos-pusong nagsabi kung paano ang kanyang presensya sa buhay niya ay nagpabago sa kanya mula sa isang mapag-isa at walang kumpiyansa sa sarili tungo sa isang taong hindi natakot lumabas at makisalamuha.
Ipinaliwanag niya na, bago pa siya dumating sa buhay niya, ay hindi pa siya nakagawa ng ganoon karami o nakapunta sa napakaraming lugar. Ngunit ngayon ay nakapunta na siya sa mas maraming lugar kaysa sa isang taong mahilig maglibot-libot. Pinagpasalamatan niya ito at pagkatapos ay sinabi na huwag malungkot kahit magkaroon ng problema, at ito ang nagpangiti kay Hana. Kaya nangako siyang sasamahan siya para hindi na siya maging mag-isa muli. Sa sandaling yun, nagsimula ang mga paputok, at kahit na hindi makita ni Sakurai ang anuman mula sa anggulo ng boss na kinasasadlakan niya, masaya siyang magpahinga sa lap ng isang babae sa kanyang unang pagkakataon. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Hana na pumunta sa isang lugar sa unang pagkakataon, at habang papunta sila roon, napansin niyang tila di karaniwang tahimik si Sakurai. Akala niya ang tahimik na binata ay kinakabahan sa pagpunta sa tahanan ng isang babae, kaya tinawanan niya ito. Pero upang makatulong na maibsan ang kanyang tensyon, sinabi niya na may mga pusa siya sa bahay kaya pwede siyang humawak sa mga ito. Gusto niya, at ang pagbanggit ng mga pusa ay agad nagpabago sa ekspresyon ni Sakurai. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa bahay ni Hana, ngunit sa sandaling makita ng ina niya, si Suki, ang mukha ni Sakurai na parang Frankenstein, labis siyang nasindak. Gayunpaman, matapos niyang subukang panatilihin ang kanyang kahinahunan, ipinakilala niya ang kanyang sarili, at magalang ding nagpakilala si Sakurai. Sa pagkakita kung gaano siya kerespeto ay medyo nakapagpagaan ang loob ni Suki, kaya pinatuloy niya siya sa loob, kung saan sila nagkwentuhan ng kaunti tungkol sa eskwelahan at sa pagkakaibigan na ibinabahagi niya sa kanyang anak na babae. Nang mga oras na yon, isa sa mga pusa ni Hana ang lumukso sa mga binti ni Suki upang umayos, at agad napansin ni Suki na matalim siyang tinititigan ni Sakurai. Gayunpaman, nang sundan niya ang tingin nito, napagtanto niya na ang totoo ay may tinitingnan nito sa paligid ng kanyang mga pakwan, na nagdulot ng pagkailang sa kanya. Maling interpretasyon niya sa ekspresyon nito, at nagsimula siyang magtaka kung si Sakurai ay isang gigolo na nagnanais magkaroon ng malalim na ugnayan sa parehong ina at anak, hindi niya alam na interesado lang si Sakurai na haplasin ang pusa sa kanyang mga binti. Nang hikayatin ni Hana si Sakurai na sige na at haplasin ang pusa, maling intindi ni Suki na pinahihintulutan ni Hana si Sakurai na gawa ng masama ang sarili niyang ina, na mas lalo pang bumabagabag sa kanya. Matapos manatili ng ilang minuto, magalang na pinasalamatan ni Sakurai si Suki sa pagtanggap sa kanya sa bahay nito, at pagkatapos ay umalis na. Kinabukasan, binisita ni Suki ang cafeteria para makita si Hana, ngunit halos atakihin siya sa puso nang malaman niyang doon din nagtatrabaho si Sakurai. Kalaunan, matapos ipakilala ni Suki ang sarili kina Ami at Asai, pinasalamatan niya ang mga ito sa pagpapahintulot kay Hana na magtrabaho sa kanilang kafe sa panahon ng summer break. Bilang tugon, sinabi ni Asai na hindi na kailangang magpasalamat dahil si Hana ay isa sa mga pinakamasisipag na manggagawa na nakita na nila. Pinuri rin ni Asai at Ami kung paano nagdala si Hana. Ibang klase ng pakiramdam sa cafeteria at kung gaano siya kagaling sa mas nakababatang customer. Matapos pag-usapan si Hana ng ilang sandali, ibinaling ni Ami ang usapan kay Sakurai at nagsimulang magkwento kung paano siya itinuturing na isang pangarap na lalaki ng maraming cougar na nanay na bumibisita sa cafeteria. Nang marinig ito, naglakas loob si Suki na tanungin sina Ami at Asai kung si Sakurai ba ang tipo ng lalaki na nagkakagusto sa mas matatandang babae. Nagulat sa tanong, tiniyak ni Asai at Ami kay Suki na hindi si Sakurai naghahanap ng cougar, at ang pag-uusap tungkol dito ay nakapagpapahiya kay Suki. Makalipas ang ilang oras, sina Sakurai at si Hana ay nasa staff room nagkukwentuhan tungkol sa butil ng kape nang biglang dumating si Suki sa pinto upang ipaalam kay Hana na uuwi na siya. Gayunpaman, natigilan siya sa sandaling marinig niya ang usapan nila tungkol sa butil ng kape at kung gaano na ang mga ito kahinag. Ang kanyang utak na parang dishwasher ay agad naghinala na tungkol sa mga cougar mom ang pinagchichismisan nila, at nang marinig niya si Sakurai na banggitin na gusto niya ang mga matanda at malaki ang dibdib, labis siyang nasabik, kumbinsido na siya ang tinutukoy nito. Nang gabing yun, pagkatapos ng trabaho, naglibang si Hana sa paglalaro ng video games kasama si Sakurai sa bahay nito. Pagkatapos niyang lampasuhin ito, ilang beses, tinukso siya ni Hana dahil isa siyang talunan, na kinainisan niya, kaya para makaganti sa kanya, sinabi ni Sakurai na masyado siyang masigla at mas gusto niya ang mahinahong ugali ng nanay niya, na tumama sa damdamin niya. Kaya, nang gabing yun, sa bahay,
Manatyagan ni Hana ang nanay niya upang pag-aralan ang mga kilos at ugali nito para matuto siyang kumilos din ng ganoon. Kinabukasan sa kantina, binago ni Hana ang kanyang ugali mula sa karaniwan niyang pagiging masigla tungo sa mas kalmadong bersyon, na mas katulad ng nanay niya, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, mabilis itong naging problema para kay Asai ng karamihan sa mga customer. Magsimulang humingi na ibalik ang dating Hana. Maya-maya, sinubukan ni Hana na kausapin si Sakurai, gamit ang bago niyang bersyon ng sarili, ngunit sinabi ni Sakurai sa kanya na itigil na ang pagpapanggap na Ariana Grande, ngunit tumanggi si Hana, pinaalalahanan siya na siya ang humiling na maging mas katunog niya ang kanyang nanay. Habang nagpapatuloy siya, hindi na makatiis si Sakurai at nagmakaawa sa kanya na tumigil o tatalon siya sa karagatan. Sinabi naman ni Hana sa kanya na maaari niyang itigil ang paggamit ng boses, ngunit kailangan muna niyang humingi ng tawad sa pag-insulto sa kanya. Sumang-ayon siya, at nang humingi na siya ng tawad, ngumisi si Hana at agad na bumalik. Sa kanyang karaniwan, malakas na sarili. Pinagalitan niya ito dahil laging nagsasabi ng kung ano-ano para inisin siya, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila. Gayunpaman, habang abala sila sa pagbabardagulan, biglang sumulpot ang isang batang babae na may asul na buhok at sinigawan sila na itikom ang kanilang mabahong bibig. Bago pa man makasagot ang sinuman, dali-daling lumapit ang nanay ng bata at humingi ng paumanhin sa pagsilang sa isang napakapakialamerang bata. Ngunit bago umalis kasama ang kanyang ina, binigyan ng bata sina Hana at Sakurai ng tiket sa loto para magkabati sila. Nang gabing yun, pagkatapos ng trabaho, habang papauwi na sina Hana at Sakurai, nakita nila ang isang opisina ng tiket ng loterya at nagpasyang subukan ang tiket na ibinigay sa kanila ng batang babae. Pagkatapos maglaro ng laro ng pagkakataon, binati at ipinaalam ng operator sa kanila na pareho silang nanalo ng isang biyahe na sagot ang lahat ng gastos sa isang banyagang bansa sa loob ng 2 gabi. Nang sumunod na linggo, dumating sina Sakurai at Hana sa paliparan ng banyagang bansang ito, sabik na maglibot, ngunit hindi nila alam, 2 kakatwang tao ang nagmamatsyag, pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Pagdating nila sa labas ng paliparan, tinanong ni Hana kung saan sila dapat unang bumisita, at iminungkahi ni Sakurai na pumunta sila sa mga buhanginan para masubukan niya ang sandboarding, ngunit tinukso siya ni Hana dahil gusto niyang gumawa ng mga aktibidad na mag-isa tulad ng ang tunay na mapag-isa siya. Bigla, may humantong kotse sa harap nila, at lumabas na ang 2 nagmamatsyag sa kanila ay sina Aim at Sakaki pala sa simula pa lang. Habang magkasama silang bumibiyahe, ipinaliwanag ni Aim na binigyan siya ng kanyang ama ng bakasyon sa tag-init, at dahil libre rin si Sakaki at nag-iisip ng paglalakbay, nagpasya silang maglakbay ng magkasama. Gayunpaman, ang totoo, naglakbay sina Sakaki at Aim dahil sila ay pakialamero at hindi mapigil ang makialam sa relasyon ni Sakurai at Hana. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa mga burol ng buhangin, at pagkatapos malasap ang ganda ng tanawin. Hinamon ni Hana si Sakurai sa isang karera patungong karagatan, at si Sakurai, na hindi kailanman tumatanggi sa hamon, ay agad na pumayag. Nagpasya sila na ang talunan ang bibili ng 4 ng sorbete sa mananalo, at nang magsimula ang karera, mabilis na bumaba si Sakurai patungong ilog, ngunit ang makapal na buhangin ng mga burol-buhangin ay nagpatakbo sa kanya na parang isang matandang may malalaking sako. Nang mga sandaling yon, naabutan siya ni Hana na nakasakay sa snowboard, na ikinagulat ni Sakurai, at kahit pa ipinoproteste niya na hindi ito patas, excited siyang sinabi sa kanya, malamig ang mundo, bago siya iwanan sa buhangin. Gayunpaman, habang malapit na siyang makarating sa karagatan, nawawala ng momentum ang kanyang snowboard. Desperado, sinubukan ni Hana na tumakbo sa natitirang bahagi ng daan, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang maiikling binti, na nagbigay daan kay Sakurai upang makahabol at kalaunan ay manalo sa karera. Habang sila'y nagpapahinga, isang walang silbing magkasintahan ang lumapit kay Sakurai at nagtanong kung pwede niya silang kunan ng litrato ng magkasama. Pumayag si Sakurai, at pagkatapos kunan ng larawan, tinanong niya si Hana kung maaari na silang bumalik, ngunit iginiit niya na hindi siya makalakad, kaya napilitan siyang akayin siya pabalik, habang pinapanood ni Sakaki at Ami ang lahat ng may paglilibang. Pagkatapos, bumisita sila sa isang tourist attraction, isang bilog na gusali, na dating isang paaralan ngunit isa na ngayong museo na puno ng mga figurin ng 2D na babae. Namangha si Hana sa mga figurin at hiniling kay Sakurai na bilhin ng ilan bilang mga souvenir,
ngunit tumanggi si Sakurai, ipinapaliwanag na kapos siya sa budget. Ilang minuto pagkatapos, matapos lisanin ng museo, binisita nila ang isang sinaunang dambana na sikat sa pagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at pinsala. Doon, nagpasya sina Hana at Sakurai na manalangin sa mga Diyos ng dambana, habang sina Ami at Sakaki, sa pagkaalam ng mga kahihinatnan ng paggawa nito, ay itinago ito. Habang nag-aalay ng kanilang mga panalangin, humiling si Sakurai na maging mapayapa ang kanilang paglalakbay, habang si Hana nagdarasal na sana gumaling ang sakit ng pagiging mag-isa ni Sakurai. Matapos magdasal, nagpasya rin silang subukan ang panghuhula, at nang ilabas ang mga resulta, nakasaad sa prediksyon ni Sakurai na may ibig siya sa isang maliit na tao sa hinaharap, na ikinagulat nilang dalawa ni Hana. Nang lumingon si Sakurai sa paligid ng dambana, napansin niyang puno ito ng mga magsing irog at puro pampeswerte sa pag-ibig lang ang ibinibenta doon. Dahil dito, gusto niyang mag-Google para hanapin ang tunay na layunin ng dambana, ngunit sa pagkakataong yon, lumitaw sina Sakaki at Hana upang ibunyag na alam na nila ang katotohanan sa likod nito. Tila, ang reputasyon ng dambana sa pagpapagaling ng mga sakit sa balat at pinsala ay pakunwari lamang, at ang tunay nitong layunin ay pagtatambal. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Sakurai kung bakit sa bawat lugar na kanilang pinuntahan, patuloy silang nakakakita ng mga magkasintahan na nagpapakita ng pagmamahalan. Pagkatapos ay tinukso ni Sakaki sina Sakurai at Hana na sila mismo ay magkasintahan, ngunit sumingit si Hana, sinabing tumahimik na siya at maghanap na lang ng sarili niyang kasintahan sa halip na makialam sa buhay ng iba. Ilang sandali pagkatapos, nagpasya silang mag-mountain ride, ngunit nag-alinlangan sina Sakurai at Hana nang maalala nila na ang bawat masayang aktibidad mukhang idinisenyo para sa mga magkasintahan. Gayunpaman, matapos silang magpumiglas sandali, sa huli ay sumakay pa rin sila ng magkasama, habang nakasakay sina Ami at Sakaki sa likuran nila. Habang sila ay nakasakay, ayaw na ayaw ni Sakurai ang katotohanang hindi na niya masisiyahan ang bakasyon nang hindi nag-aalala na sisimulan silang tingnan ng lahat bilang magkasintahan. Dahil dito, naiinis siya, at nang hindi na niya ito matagalan, sinabi niya kay Hana na dahil dumating sila sa bakasyon para magsaya, mas mabuting kalimutan na lang ang iniisip ng kahit sino at magsaya na lang sila, at sumang-ayon si Hana. Nang araw na yon, nanuluyan sila sa isang inn na may steam bath. Kaya't lubos na inaasahan ni Sakaki at Ami na may mangyayaring kakaiba kina Sakurai at Hana. Habang nag-aayos ng gamit, casual na iminungkahi ni Ami na magkasama sa isang silid sina Hana at Sakurai, ngunit umiling si Hana, dahilan upang agad na sabihin ni Ami na nagbibiro lang siya. Samantala, sa kabilang silid, nagkausap bilang magkapatid sina Sakaki at Sakurai, kung saan binalaan ni Sakaki si Sakurai na huwag palampasin ang pagkakataong gumawa ng hakbang kay Hana. Gayunpaman, habang nangyayari ito, biglang pumasok si Hana sa silid upang imbitahan sila sa steam bath, ngunit nang makita niya sila sa isang nakakahiyang posisyon, kumuha siya ng litrato bilang ebidensya. Kalaunan, habang ang lahat ay nasa mainit na sauna at nagsasaya sa init ng singaw, si Hana ay labis na pinagpapawisan at napagtanto na baka siya ay ma-dehydrate, kaya tumayo siya upang kumuha ng tuwalya kay Sakurai ngunit bigla siyang nadapa at napahandusay sa bahagi ng kanyang ibabang katawan. Habang pinipilit niyang bumangon, ang kanyang paisang dibdib ay aksidenteng dumikit sa kanya na nagdulot ng kaguluhan, at sa mismong sandaling yon, ang mga staff, na nakarinig ng ingay, ay pumasok ng padubog upang paalisin sila sa sauna. Pagkatapos nilang lumabas ng sauna, napunta sila sa open bath, kung saan galit pa rin si Hana kay Sakurai dahil sa pagpapabeya nito sa kanya nang kailangan niya ang kanyang tuwalya. Ito ay humantong sa isa pang pagtatalo sa pagitan nila, habang si Ami at Sakaki, na nanonood mula sa gilid, ay nadismaya dahil sa wakas ay napagtanto nilang nasayang lang ang kanilang mga pagsisikap na paglapitin ang dalawang hanggal. Nang gabing yun, lumabas ang grupo para sa kanilang huling destinasyon sa pamamasyal, bumibisita sa isang puok na pamana ng kultura na puno ng sinaunang yokai, at sinamantala ni Hana ang pagkakataon upang takutin ng husto si Sakurai bilang ganti sa insidente sa sauna. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang lahat mula sa biyahe, at habang nagpapahinga sa kanyang apartment, nakatanggap ng tawag si Sakurai mula kay Hana, ipinaalam sa kanya na pupunta siya mamaya. Nang matapos ang tawag, napagtanto ni Sakurai ang dalas ng pagdalaw ni Hana sa kanya.
Gayunpaman, ang mas kinababahala niya ay ang palaging pag-iiwan ni Hana ng kung ano-anong kalat sa bawat pagdalaw niya. Bigla, nakarinig siya ng nakakainis na katok sa pinto at alam niyang si Hana yon. Nang galit niyang buksan ang pinto, nakita niya si Hana na may hawak na napakalaking beanbag, kaya agad niyang tinanggihan na ipatago ito sa kanyang lugar. Pinakiusapan din niya si Hana na kunin ang lahat ng kalat na dinala nito, ngunit tumanggi si Hana, ipinapaliwanag na dahil baguhan pa lang si Sakurai at wala pang sofa sa kanyang apartment, kailangan niya ang beanbag. Para mapanatiling nakasalo ang kanyang cake. Napagtantong makatwiran ang kanyang dahilan, pumayag si Sakurai na ipatago lamang sa kanya ang beanbag, ngunit iginiit na dapat nang alisin ang iba pang kalat. Naglabas siya ng bag at sinabihan siyang ilagay sa loob ang mga bagay na hindi niya kailangan. Gayunpaman, matapos suriin ang mga gamit, sinabi ni Hana na wala siyang kailangan sa alinman sa mga ito, na nagdulot ng pagkabigo kay Sakurai, na sumigaw sa kanya na itapon ang bawat isa sa mga ito. Matapos linisin ang silid, binuksan ni Hana ang ref para kumuha ng isang bote ng tubig, ngunit nakita ni Sakurai ang isang puting bag sa loob at iginiit na malaman kung isa pa yun sa kanyang mga kalat. Gayunpaman, nang sumilip siya sa loob, natanto niyang mga groceries ito, at matapos ipaliwanag ni Hana na binili niya ang mga yun para makapagluto siya, napagtanto ni Sakurai na baka samobra na siya, na tawagin ang lahat ng gamit niya na basura, kaya humingi siya ng tawad sa pagiging bastos. Kinabukasan sa cafeteria, iminungkahi ni Asai na tumulong si Sakurai sa paghahanda ng pagkain, ngunit nang agad na siniraan ni Hana ang kanyang kakayahan sa pagluluto, pumayag si Sakurai na magluto at pagkatapos ay nagmayabang na siya ang guro ni Gordon Ramsay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, nang ihain niya ang kanyang pagkaing sinumpa, sina Asai at Ami ay makita ang kanilang sarili na pumasok sa nirvana mula sa isang tikim lamang nito. Nang sandaling yun, biglang humagalpak si Hana sa tawa na parang payaso sa kanyang nakakadiring pagkain, na ikinainis ni Sakurai, kaya sa inis, pisilin niya ang pisngi nito at sinabihan siyang tumigil sa pagtawa. Kalaunan ng araw na yon, sa bahay ni Hana, sinamahan ni Sakurai siya at ang kanyang ina, si Suki, para mag-bake upang matuto siyang magluto. Habang hinahalo ang masa, napansin ni Suki na hindi pala kasing nakakatakot si Sakurai gaya ng inakala niya noong una. Napagtanto rin niya na magalang ito at madaling kausapin, kaya't hindi direkta siyang humingi ng paumanhin sa maling paghusga dito. Sinabi lang ni Sakurai na ayos lang. Pagkatapos nilang itabi ang masa para magpahinga, iniwan ni Suki sina Sakurai at Hana para tapusin ang trabaho habang inaasikaso niya ang labada. Sakto noon, dalawa sa pusa ni Hana ang naglakad papasok sa kusina, at hinikayat ni Hana si Sakurai na hagurin ang mga ito. Gayunpaman, habang nangyayari ito, bumalik si Suki para tingnan sila at narinig niya ang kanilang usapan. Dahil sa maling pag-intindi sa narinig, nagpanik siya, iniisip na tungkol sa paghagod sa kanya ang pinag-uusapan nila, at ang ideya na baka sinusubukan ni Hana na ipagbili ang sariling ina ay halos ikabaliw na ni Suki. Kinabukasan, nagpasya sina Sakurai at Hana na magsaya sa isang rock climbing center. Nilapitan sila ng namamahalang nerd, at matapos niyang ipaliwanag ang mga tuntunin ng sport, agad na nagsimulang umakyat sina Sakurai at Hana. Matapos ang matinding 10 minuto, natapos nila ang unang yugto ng sesyon ng rock climbing, ngunit hindi may iwasang magreklamo si Hana na halos bumigay na ang buong katawan niya. Si Sakurai naman ay lubos na tinatamasa ang bawat bahagi ng matinding sport, kaya't nang makita kung gaano nahihirapan si Hana na makasabay, nagpasya siyang magpasikat sa kanya. Ikinainis ito ni Hana, kaya galit siyang ipinagmayabang na kaya pa niyang magpatuloy, at nang marinig siyang magmayabang. Ang kaakit-akit na tagapag-ugnay ay nagpasya na pataasin ang antas ng hirap sa susunod na yugto. Sa pagkakataong ito, ang pader ay mas mataas kaysa sa nauna, at si Sakurai, sabik na ipakita na siya ay isang sigma, ang naunang umakyat, at kahit panaharap siya sa ilang balakid habang umaakyat, ay nagawa niyang marating ang kalahati. Si Hana, desididong tanggalin ang mapagmalaking ngiti sa mukha nito, ang sumunod na umakyat, ngunit ilang akyat pa lang, ay nanigas siya tulad ng isang popsicle, hindi na makapagpatuloy, at napilitang sumuko. Tinanggap ang pagkatalo, binati niya si Sakurai sa kanyang kasanayan sa palakasan, at pagkatapos ay inamin na siya ay ganap na walang silbi pagdating sa anumang nauugnay sa sport. Nang gabing yun, dumalaw si Sakurai sa karaoke house, handang ilabas ang kanyang talento sa pag-awit ng buong sigla.
Ngunit habang handa na siyang mag-perform ng parang nasa isang talent show, biglang nahuli siya ni Hana at Amy at sinimulang kutsain ang kanyang boses palaka. Nainis, binalaan niya sila na tigilan ang panghihimasok sa privacy ng ibang tao, ngunit lalo lamang itong nagpatawa ng malakas sa mga babae sa kanyang kaawa-awang pagtatangka. Ilang minuto ang lumipas, magkasamang nagtungo sina Amy at Hana sa palikuran, at pagbalik nila, nakasuot na sila ng mga damit na masyadong nagpapakita ng katawan, at ang kanilang itsura ay nakakagulat. Nagulat, hiningi ni Sakurai, upang malaman kung anong nangyayari, at ipinaliwanag ni Amy na dahil nagpapahiram ang karaoke ng mga cosplay outfit, nagpasya silang subukan ang ilan. Bago pa lubos na maintindihan nito ni Sakurai, pinalibutan siya ng mga babae at sinimulang isiksik ang kanilang katawan sa kanya, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol at hindi makapagpigil. Nang igiit niya ang tanong kung bakit sila ganoon na lang nagsisikap na udyukan siya, sinabi ni Amy na dahil daw sa panghihinayang nila sa sinirang karaoke session niya at gusto nila itong bumawi. Gayunpaman, nang magsimulang magpakita si Amy ng labis na pagkabuyo, nagseselos si Hana at sinabihan siya na, "Magpakatatag ka." Pagkatapos nilang matapos sa unang round ng tukso, nagpapalit sila ng ibang kasuotan. Gayunpaman, bago magalit si Sakurai at magsimulang sumuntok sa kanila gamit ang kanyang gamit, agad niyang sinisiguro sa kanila na hindi na siya galit sa kanila na sinira ang kanyang karaoke, na nagpapasaya sa mga babae. Nang sumunod na gabi, pagkatapos ng karaoke, narinig ni Sakurai ang kumatok sa kanyang pinto, at nang binuksan niya ito, nakita niya si Hana na basang-basa sa ulan. Nang sinubukan niyang pumasok para kumuha ng tuwalya para sa kanya, pinigilan siya ni Hana at sinabi na ayaw na niyang makasama sila. Ikinagulat ni Sakurai. Nang tanungin ni Sakurai kung bakit, ipinaliwanag ni Hana na ang dahilan ay ayaw niyang maging abala, ngunit sinabi ni Sakurai sa kanya na hindi siya abala at nangakong gagawin ang anumang gusto niya. Nang marinig ito, ngumiti si Hana ng mapaglaro at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tulungan siya sa kanyang takdang aralin sa summer break. Gayunpaman, nang makita niyang sinusubukan siyang gamitin, isinarado ni Sakurai ang pinto sa harap niya at tumangging tulungan siya. Kinabukasan sa kantina, nagreklamo si Sakurai kay Esai tungkol kay Hana at kung paano siya sinubukan itong paglaruan kinagabihan. Gayunpaman, habang sila ay nag-uusap, napansin ni Sakurai si Esai na pilit buhatin ng isang mabigat na kahon sa sahig, at nang nag-alok siya ng tulong, tinanggihan siya ni Esai, sinabing kaya niya, ngunit habang binubuhat niya ang kahon, muntik nang mapinsala ang kanyang gulugad. Dahil hindi na makapagtrabaho si Esai, inalok ni Sakurai na ihatid siya sa chiropractor. Iminungkahi ni Esai na isara na lang muna ang cafeteria para sa araw na yon, ngunit tumanggi si Ami, sinigurado sa kanya na kaya niyang hawakan ang tindahan sa kanyang pagkawala. Pagkaalis ni Sakurai at Esai, nagkausap sina Ami at Hana ng pambabae habang umiinom ng kape tungkol kay Sakurai at kung gaano kalaki ang naitulong niya sa cafeteria. Habang nagiging mas interesante ang usapan, Ami tinanong si Hana kung ano ang nangyari sa kanila ni Sakurai noong nasa junior high school pa sila, at nagpasya si Hana na ikwento ang buong istorya mula sa simula. Nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakalipas sa eskwelahan nang iminungkahi ng isa sa mga kaibigan ni Hana na sabik makakita ng mga lalaki na sumali sila sa swimming club para makita nila ang mga hubog sa shorts ng mga lalaki ng libre, nang walang bayad. Bagamat ayaw ni Hana, kinaladkad siya ng kaibigan niya, at pagdating sa club, nakilala nila ang iba pang swimmer na gusto ring sumali. Ngunit, sa orientation, nakilala ni Hana si Sakurai sa unang pagkakataon at labis siyang nasindak sa kung gaano kapangit ang hitsura nito. Ngunit pagkatapos siyang makilala, inamin ni Hana na napagtanto niyang si Sakurai ay tunay na isang tapat na lalaki na mahilig tumulong at magbigay saya sa iba. Matapos pakinggan ang kwento, tinanong ni Ami si Hana kung gusto nitong makipag-date kay Sakurai, at nagulat si Hana sa tanong. Agad siyang namula ng husto at nagtatakbo palabas ng cafeteria sa tindi ng hiya. Kinabukasan sa trabaho, sabik na malaman ni Hana kung ano si Sakurai kapag lasing, tinanong niya sina Ami, Esai, at Sakaki kung nakita na ba nila si Sakurai na lasing. Inamin ni Esai na hindi pa niya ito nakitang lasing, at sinabi ni Ami na gusto niyang makita si Sakurai na lasing at maghubad. Pero sabi ni Sakaki, nagawa na niya at pagkatapos ay nagbigay ng detalyadong paliwanag tungkol kay Sakurai at kung paano ito kung lasing.
Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit hindi nakikita ng mga tao si Sakurai na lasing ay dahil alam ng lalaki ang kanyang limitasyon sa alak at hindi lumalampas dito. Nang humingi si Hana ng ilang payo kung paano malasing si Sakurai, tinanong ni Sakaki kung balak niyang lasingin ang kaibigan niya para makapaglibang siya ng husto. Ngunit itinanggi ito ni Hana, sinabing gusto lang niya itong gulatin at magsaya. Nang gabing yun, dumaan si Hana sa bahay ni Sakurai, lubos na handa para lasingin siya. Ayon kay Sakaki, si Sakurai ay halos hindi umiinom kapag nasa labas siya, ngunit sa ginhawa ng tahanan, tiyak na ibababa niya ang kanyang pagbabantay. Dahil dito, nag-alok si Hana na magluto ng hapunan at sinigurado niyang gagawin itong pinakamaanghang hanggat maaari. Habang abala si Sakurai sa pagtatamasa ng maanghang na pagkain, pinunuan ni Hana ang tasa niya ng sapat na alak upang magdulot ng matinding pinsala sa kanyang bato. Para patuloy siyang uminom, iminungkahi ni Hana na manood sila ng pelikula tungkol sa peteng, at tuwang-tuwa si Sakurai na sumang-ayon. Naalala niya na sinabi ni Sakaki sa kanya na si Sakurai ay laging gustong makipagsabayan o talunin ang sinumang kasama niya sa pag-inom, kaya kumuha siya ng lata at nagkunwaring umiinom. Kalaunan, gabing-gabi na, nagtagumpay si Hana na lasingin si Sakurai, at labis siyang nagalak sa tagumpay. Ayon kay Sakaki, tuwing lasing na lasing si Sakurai, nawawala ang kanyang katinoan at hindi siya makapagsinungaling. Dahil doon, nagpasya si Hana na tanungin ng kaunti si Sakurai upang malaman ang pinakatago niyang lihim. Ngunit nang direkta niyang itanong, sumagot lamang si Sakurai ng salitang pag-ibig, na kaagad namang ikinagulat niya. Ang isang salitang sagot na yun ay bumagabag sa kanyang isip, kaya upang pakalmeyan ang kanyang nerbiyos, nilaklak ni Hana ang ilang lata ng serbesa at siya na rin ang nalasing. Makalipas ang ilang oras, nagpunta si Sakaki sa bahay ni Sakurai upang kamustahin Hana at tingnan kung paano umuusad ang kanyang plano. Ngunit, pagpasok sa bahay, nakita niyang pareho silang lasing na lasing, kaya ginaising niya si Sakurai upang humiga sa futon para matulog at ginaising din si Hana para matulog sa ibang futon. Kinabukasan, paggising nila, nakita ni Sakurai at Hana ang kanilang sarili na magkatabi, na ikinagulat at ikinalitaw nila ng husto. Nang umagang yun sa cafeteria, ibinahagi ni Sakurai at Hana ang kanilang pagkabahala kina Asai at Ami tungkol sa pagkakaroon nila ng amnesia at hindi nila matandaan ang anumang nangyari noong nakaraang gabi. Nang iminungkahi ni Ami na suriin nila at subukang alalahanin ang mga bagay-bagay. Ayon sa pagkakasunod-sunod, sinabi ni Hana na naaalala niya ang pagluluto ng hapunan, habang sinabi ni Sakurai na naaalala niya ang panunood ng mga pelikula. Pagkatapos nyon, napagtanto nila na ang tanging naaalala lang nila ay ang paggising kinaumagahan sa iisang futon. Ang pagkarinig na nagising sila sa iisang futon ay nagpagising sa interes ni Ami at Asai, at hinihingi nilang malaman kung may nangyari sa kanila. Nang tanggihan ito ni Sakurai, na sinabing wala siyang nakitang anumang bakas sa kama, sinigawan siya ni Aim dahil sa pagpapalampas ng pinakamadaling pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Matapos sa wakas na conclusion na wala silang matandaan, ibinaling ni Sakurai ang usapan sa eskwelahan, na magpapatuloy na sa lalong madaling panahon, at si Hana ay nabigla nang marinig na malapit nang matapos ang bakasyon sa tag-init, pati na ang madalas niyang pagdalaw sa bahay ni Sakurai. Sa sumunod na linggo, sa bahay ni Hana, naghanda siya para sa eskwelahan ng may pag-aatubili, kahit na hiniling niya na sana'y magpatuloy pa ang bakasyon sa tag-init. Nang maglaon sa umagang yun, dumating siya sa eskwelahan na ganap na walang-wala ng sigla, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Sakurai na naglalakad sa harap niya. Habang nagmamadali siyang humabol sa kanya, nagreklamo si Hana tungkol sa pagtatapos ng bakasyon sa tag-init at kung paano hindi sila sinabi niya na sana'y mas madalas silang makasama, ngunit sinabi ni Sakurai sa kanya na huwag maging handgal at siniguro sa kanya, na hindi lang sila kailangang magkasama tuwing tag-init, pwede silang magkasama kahit kailan. Nang mangako siya na lagi silang magkasama, si Hana ay nagulat at sandali siyang nawala ng imik at labis na namula. Nang mapansin ni Sakurai ang pamumula ng kanyang mukha, agad niyang sinubukang bawiin ang kanyang mga salita, ngunit tinukso siya ni Hana dahil sa pagiging sabik na sabik at sa labis na pagnanais na makasama siya. Mag-comment ng Sweet Chicks kung pinanood mo ang recap na ito hanggang dulo. Kung gusto mo ang mga anime recap na tulad nito, mag-subscribe sa channel at panoorin ang susunod na video.